na may pagkilala at magpuri sa ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Yesus na simula pa noon at hanggang ngayon, sa kasalukuyan, siya ay nararapat na pupurihan. Purihin po natin siya. Welcome po muli sa ating online Sunday worship. Kumusta na po ang lahat? Welcome ko po ang bawat isa na naririto sa ating online platform. Nakasama natin ngayon ang ating mga kapatid sa pananampalataya na si Pastor Darwin at ang kanyang pamilya na sina Sister Kesa, Brother Lely, Brother Ian at Sister Pia. Ganon din kaila Sister Kim, kila Daddy Roger at Mami Dinya, kay Brother Danny, kila Sister Nangnang at Sister Raquel. Sa pamilya ko kay Sister Eileen, Pastor Robic, Sister Alisa, at Sister Almira. At sa mga naka-online ngayon na hindi ko nabanggit, welcome po muli sa ating lahat. Sige po, tayo po ay mag-pray. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay na pinagkaloob niyo sa amin ngayon. Salamat sa pagkalingan niyo sa amin at sa lahat ng mga bagay na patuloy naming nakakamit buhat sa inyo. Narito po kaming muli sa aming online Sunday worship upang muling sumamba, magpuri at magpasalamat sa inyo. Sa oras na ito ay inaalay namin ang aming mga sarili upang magbigay ng parangal sa inyo. Patuloy ko po namin sasambahin sa Espiritu at katotohanan dahil kayo lamang aming Diyos na buhay na may angking kapangyarihan na walang makakapantay. Ikaw lamang nag-iisang Diyos na masigit pa kahit kanino. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy kaming lumalapit at humingi ng tawad sa aming pagkakamali. Sa mga oras din ito, ipagkaloob niyo sa amin ang inyong presensya at mangusik pa sa aming mga puso at patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan upang labanan ang makamundong gawain. At sa oras din ito, ang aming kapatid na si Pastor Robic ay muling magbabahagi ngayon ng inyong salita. Patuloy na igayin niyo siya at samahan kaming lahat na makikinig at pati na rin ang aming mga kapatid na nasa ibang lugar. Samahan nawa kami ng banal na Espiritu hanggang sa kalagitnaan ng aming pagsamba upang maunawaan namin ganap ang mga salitang aming maririnig na makapagbibigay ng kalakasan ng aming mga kaluluwa. Ganon din ang aming mga pisikal na katawan upang magbigay ng liwanag sa aming patuloy na nilalakaran sa mundong ito. Patuloy po kami humingi ng karunungan upang patuloy kami makapagpahayag sa iba at sagapin ng mga naliligaw na kaluluwa. Muli maraming salamat po aming Ama. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Sa inyo ang kapurihan kasama ng banal na Espiritu at sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Tayo po ay magsabi ng Amen. Amen.
Ang hapunan ng Panginoon. Ang hapunan ng Panginoon ay isang kakaibang karanasan dahil malalim ang ibig sabihin nito. Sinagawa ito ng Panginoong Hesus kasama niya ang kanyang mga apostol ng unang huling hapunan noong gabi bago ang pista ng Paskwa, ilang oras bago siya hatulan ng kamatayan. At ipinag-utos niya sa mga alagad na patuloy na alalahanin ang gawaing ito. Kaya nga't sa ngayon, ay patuloy pa rin natin itong inaalala at hanggang sa kasalukuyan. Ang pakikibahagi sa huling hapunan ang siyang pinakamataas na ekspresyon ng pagsambang Kristiyano. Ito ay ang pag-alala sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at muling pagparito. At ito ay nakasulat sa banal na aklat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 28. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sinumang kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at tugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Purihin natin ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. At ngayon naman, pagsaluhan natin ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Ngayon naman po ay tayo makikinig ng ating salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Pastor Robig. Purihin po natin ang ating Diyos. Hello po. Morning po sa lahat. Ah, Rinig po ba ako? Maliwanag naman po ba yung audio ko po? Yan. Maraming salamat po. Thank you po sa pag-confirm. Ayan po, again po, Blessed Sunday po sa atin pong lahat. At purihin po natin ang Panginoon sa araw po na ito na binigay po niya sa atin upang magpuri sa Kanya sa pagkakataon po na magkakasama-sama po tayo upang papurihin po ang ating Panginoon at pasalamatan po natin ang Panginoon dahil may ganito po tayong pagkakataon kahit na magkakahiwa-hiwalay po tayo, may ganito pong paraan sa kahit po through online na magkakasama-sama po tayo. At kapaka-bless po natin dahil hindi po tayo pinapabayaan na ating Panginoon. Patuloy po niyang pinoprovide yung mga pangangailangan po natin araw-araw. In fact, kahit nga po hindi po tayo humingi sa Kanya, ay alam na po niya kung ano po yung pangangailangan po natin. Kaya po, praise God dahil
Hindi po nauubos at patuloy po na nagpo-provide ang Panginoon at ah, kaya po nararapat lang po, no, na sa mga ganitong pagkakataon po, sa oras po, sa araw po kung saan ah, tayo po ay nagkakasama at pinag-aaralan po natin ng salita po ng Diyos ay ito po yung pagkakataon po upang ibalik po natin, i-honor po natin kung ano po yung pagkilos po na ginagawa po ng Panginoon sa buhay po natin. No? At ganoon din po sa pagpapa-online po, no? Sa pag-grow po ng pananampalataya po natin. No? So, praise God po ulit. No? Bago po ang lahat, pwede po ba nating purihin ang ating Panginoon? Palakpakan po natin siya. Amen. So, ayun po. Bago po tayo, siguro yung tanong ko lang po, no? Bago po tayo umattend po ng Sunday worship po natin ngayong umaga. Actually, marami po tayong ginawang preparations eh. No? May mga gumising po ng maaga, may mga nagluto, no? May mga nagbihis, no? Nag-ayos, hindi ko po alam. Baka meron po tayong pinakain, pakain po tayo ng aso, nagdilig po tayo ng halaman. No? So sa mga ginawa po natin kanina, sino po dito ang nagluto po ng kanilang breakfast sa loob ng sarili po nilang kusina? O yung mga sapatos o yung sandals po na suot mo, I'm sure sa inyo po yan. No? Otherwise, hindi po yan mag-fit or magkakasya kung hindi po yan sa inyo. Tama po. No? So, even po yung mga personal po na cellphones na hawak po natin. Sa inyo po ba yung hawak po ninyo? Yes or no? No? I'm sure yes po. No? Because hindi naman po atang sa katabi nyo po yan. Otherwise, hindi po nakalagin dyan yung account ninyo, yung mobile number po ninyo. So, everything po na hawak, no, suot po natin, ginamit po natin kanina, is it yours or not? No? So, sa atin po, yun, no, yung sarili po nating gamit, no, pag-aari, yung ginamit po natin. So, syempre, sa inyo po yan. So, I know, all of us here po, lahat po tayo dito, we all answered truthfully. Taas po ng kamay, may mga nagsabi po ng yes. Pero gusto ko pong questionin kung accurate po ba yung naging sagot mo at yung naging sagot ko. So, basahin po natin, no, sa salita po ng Diyos, sa mga awit 24, no, verse 1. Ayan po, kung mabasahin po natin, ang sabi po dito, ang lupa at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay akin. So, sino po ba nagkasalita po dito? Basahin po natin naman sa English translation po, sa NIV version. Ang sabi po dito, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in them. So, church, ano pong sabi po dito? Na lahat daw po ng narito po sa mundong ito ay pag-aari po ng Diyos. So everything, no? So yung mga sinabi po natin kanina, yung cellphone po natin, yung mga damit at sapatos po na suot natin, yung bubong na nag-shelter po sa atin, yung mga ari-arian po natin, legally, no? Sa atin po nakapangalan po yan. Binili po natin ito gamit yung perang kinita or pinag-ipunan mo. But ultimately, ano pong sabi dito? No? They belong to the Lord. So anong sabi po? The earth is the Lord's and everything in it. Ibig sabihin lahat. No? Lahat po ng bagay, lahat po ng gamit, lahat po ng meron po dito sa mundo ay pag-aari po ng Diyos. No? Kaya, no, praise God, no? Pasalamatan po natin ang Panginoon dahil siya po ang nagmamay-ari po nito at hinahayaan po niya na gamitin po natin ito ng malaya. So scripturally, theologically, wala po tayong pagmamay-ari. Wala po tayong matatawag na sa atin. Lahat po ay galing po sa Panginoon. Amen po. No. So, yun po, no? Another thing po, kapag may ginagamit po tayo na hindi po sa atin, ano po ba yung tawag doon?
But before that po, no, let me just confirm po kung nasusunod po ba natin yung mga slides po. At bago po tayo magpatuloy, no, nasusundan po ba natin yung mga slides? Kahit po mag-thumbs up po tayo. Ayan po, salamat po. Thank you po. Ayan po, sa mga hindi pa po nakakapag-click po ng watch stream, pakipindot po natin para ma-follow po natin at masubaybayan po natin yung mga slides. So again, no, yung tanong ko po kanina, no, kapag po may ginagamit po tayo na hindi po sa atin, ano po yung tawag doon? Yung tawag po doon ay borrowed, no, or hiram. Ibig sabihin, hiniram mo, no, at hindi sa'yo yun at ibabalik mo din. So, halimbawa po, no, kapag meron po tayong hinihiram na isang bagay, halimbawa po, gamit, or pag-aari po ng iba, ano po ba yung mga halimbawa po ng hinihiram? Hindi lang po gamit eh. Minsan, yung hinihiram po natin, pera, no? So, and other things, no, marami pong pwedeng hiramin ng isang tao from someone, no? So, kapag may hinihiram po tayo, ano po ba yung rule of thumb? Kapag may hinihiram po tayo, ang rule of thumb po ay ibabalik mo, no? So, yung mga sumagot po ng ibabalik mo, yes, no? Tama po yung sagot po ninyo. And during the time, nagamit po natin yung bagay po na yun, no? Iniingatan po natin, di ba? Iniingatan po natin yung hiniram po natin kasi hindi po sa atin yan eh. Pinagpapaalam po natin, and by the time na nanghiram po tayo, it is a commitment eh. Na iingatan mo, and you are responsable ka of taking care of what you borrowed from someone. And kapag po may nangyari, halimbawa, nasira, no? Or nawala, you are accountable po kapag may nangyari po dun sa hiniram mo. You are accountable for it. Tama po. No? And every time po na binabalik po natin ito, no, and due na po ito for returning or kailangan na po nating ibalik, ay sinisigurado po natin na naingatan po ito and as much as possible in a good condition. And I believe, no, itong paghiram po, no, it applies po sa mga tangible and intangible po na mga bagay. Kapag po sinabing tangible and intangible, meaning kapag po tangible, yung nahahawakan, nakikita po natin, yung mga intangible po, yung mga hindi po visible sa mata po natin, pero nag-exist po siya. So, yun po yung difference lang po ng tangible and intangible for context. No? And I believe, no, yung mga pwede po natin hiramin, pwedeng yung mga nakikita po natin at pwedeng yung hindi rin po natin nakikita. Kasi in this life, hindi lang po yung mga bagay po na nahahawakan, no, or nagagastos at nakikita po natin yung pwedeng hiramin. And even po yung mga bagay po na na-overlook po natin minsan na costs the person their resources, their effort, and most importantly, their time. And I want to ask you po again, maliban po sa pera, maliban po sa gamit, nakapaghiram na po ba tayo ng oras po sa iba? Alam niyo po minsan kahit intentional or unintentional, nahihiram po natin yung oras po ng iba. Intentionally or unintentionally, we borrow a person's time. Kapag po kinakausap po natin sila, humihingi po tayo ng favor sa kanila, yun po yung mga time na nahihiram po natin yung oras po ng ibang tao. Pero alam niyo po ba na ang time po is actually the true measure of wealth. Hindi po money or career eh. Sa perspective po ng mundong ito. In the world's perspective, ang time daw po ay yung tunay po na sukat ng wealth or ng kayamanan. Hindi daw po yung career or yung dami ng kanilang amount ng pera. No? Yung may time ka with your family, yung may oras ka para gawin yung mga bagay na na-enjoy mo. Hindi po lahat may privilege na magkaroon pa ng oras na makapag-spend ng oras sa kanilang pamilya, magawa yung kanilang gusto. No? So, it is a privilege. No? Kaya po, I think, nagme-make sense po dito kung bakit yung tunay po na measure daw po ng kayamanan ay oras. No? And, ultimately, no, yung may oras ka,
para mabuhay pa sa mundong ito, no? It is a privilege po, no, na mabuhay pa po ng matagal. It is a privilege po na nabubuhay, humihinga pa rin po tayo ngayong sa oras po na ito, sa moment po na ito. No? But, kagaya nga po ng sa reference verse na binasa po natin kanina, ano pong sabi doon? Everything in this world ay pagmamayari po ng Lord. Everything. Lahat po ng gamit, yung mga bagay po na nakikita natin, and even po yung mga bagay po na nakikita po natin. Yung time po ba, nakikita po ba natin to or hindi? Siguro kung nasa orasan po, nakikita po natin eh. Pero, in reality, ang time po, hindi po natin nakikita eh. No? Tumatakbo po ito ng hindi po natin namamalayan. No? So, kagaya po ng sa reference verse po natin, if God owns everything, ibig sabihin po, He also owns yung oras po na meron tayo. Siya po yung nagmamay-ari po ng oras na meron po tayo ngayon. So, even the time po that we have ay sa Kanya at hiram lamang po natin. In fact, tayo po ay nabubuhay sa hiram na oras lamang. Again, tayo po ay nabubuhay sa hiram na oras lamang. So, bawat minuto po ng buhay natin ay hiram lamang. Kaya, papaano po ba natin ito ginagamit ng maayos? That is why, ang title po na message po natin today ay Living on Borrowed Time. Living on Borrowed Time. Kung matatandaan po natin from our past messages, tayo po ay tinawag po na maging stewards. We are called to be stewards. At bilang mga stewards po or tagapaglingkod ng Diyos, ang isa po sa mga kailangan po nating i-steward ay yung oras po na meron tayo. We are called to steward our time. Again, kung babalikan po natin, no, ang stewardship daw po, ang ibig sabihin po nito ay the use and management of God's resources to meet our needs and accomplish His will on earth. Isa po sa mga greatest resources po na meron po tayo galing sa Diyos, galing po sa Lord, ay oras. Yung oras po na meron po tayo. Ang time po ay isa po sa mga resources na binigay po ng Diyos sa atin upang ibigay or i-provide yung pangangailangan po natin at upang tuparin po natin ang kanyang kalooban. And the first thing po that we want to understand is that ang time po na meron po tayo ngayon, it is limited. Yung oras po na meron po tayo ngayon ay limitado lang. And in fact, ang time po na meron po tayo dito po sa mundo has already been determined by God. Kapag po sinabing determined, ibig sabihin, na-determine na po ito ng Lord, no? So, alam na po, may timeline na po ang Lord sa bawat oras na nangyayari po sa buhay po natin. Alam po niya yung mga mangyayari po ahead of us, alam po niya yung mangyayari in the future, at alam po niya kung ano po yung mangyayari pa. Because siya po yung may-ari po ng time, and siya po yung nag-a-assign kung ano po yung mangyayari po sa araw, sa oras, sa minuto po na yun. That is why it has already been determined by God. So mga kapatid, no, bago po tayo pumasok po sa mga points na pagninilayan po natin, pag-aaralan po natin, kailangan magsimula po tayo by understanding this foundational truth. Na ang time po is determined, na yes, yung time po ay hindi po natin pag-aari, and at the same time has already been determined by God. Hindi po natin siya hawak at hindi po tayo ang may control. In fact, ang sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1, ang sabi po dito, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ano po ba yung under the heavens? Yung mundo po ito. Yung mundo po na tinitirhan po natin ngayon. Ibig sabihin po, there is a time for everything and a season for every activity. No? May oras po na nakatakda para sa lahat ng gawain dito po sa mundo.
Kung babasahin po natin yung buong passage, no? Basahin po natin sa babasahin po natin from verses 1 to 8. Sabi po dito, no? There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Kung hahayaan niyo po ako, babasahin ko po ito sa Tagalog po. Sabi po sa verse 3, no? May nakatakda na oras para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Sorry, verse 1. May oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. Verse 3. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. Verse 4. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang. Verse 5. May oras ng pagkakalat ng bato at may oras ng pagtitipon nito. May oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay. Verse 6. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. Verse 7. May oras ng pagpupunit at may oras ng pagtahi. May oras ng pagtahimik at may oras ng pagkasalita. And last, verse 8. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. So nakita po natin kung gaano po ka-detailed, no? Yung nilist po dito. Yung nakasulat po dito, how detailed it is, na meron daw po itinakdang panahon ang Diyos sa lahat po ng mga bagay. Ang sabi po, meron daw pong time for birth, time for death, meron pong time for war, at meron din pong time for peace, and marami pa po. So, meron din pong time for joy, at meron din pong time for mourning. So, meaning to say, yung mga nakatakdang oras po na ito, hindi po ito nangyayari by accident eh. It is according po sa divine timeline ng ating Diyos. Kung makikita po natin, no, may time po to be born and a time to die. Kung iisipin po natin, parang merong simula at laging may katapusan. And kapag iniisip po natin yung katapusan, parang minsan nakakalungkot po na isipin na eventually something has to end. Eventually, kailangang may matapos. No? And kapag po pinag-uusapan po natin minsan yung death, parang nakakalungkot po yung una po nating nararamdaman eh. Nakaka-discourage, nakakangamba na something na minsang nabubuhay ay kailangang mawala. No? At yung isang bagay na minsang sa atin ay kailangan po nating bitawan or pakawalan. No? Pero, ito po yung beautiful promise na dinagdag po sa huli. Kung babasahin po natin sa verse 11, ang sabi po dito, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. So, yes, no? God, ang ating pong Diyos, He determines the seasons. Siya po yung nag-determine po ng katapusan. And also, God determines the judgment. Because nakita pa natin dito, binanggit po yung eternity. Yes, something has to end. Nakita po natin, meron pong beginning, meron pong end. Pero, ang end po, hindi po doon nagtatapos eh. Because meron po tayong nilulook forward na eternity. Siguro kung hindi po natin nauunawaan yung katotohanan, we might think na pag natapos na, tapos na. But God wants to change our perspective. No? Na yes, something has to begin, something has to end. And yes, no, ang sagot po dito ng Diyos, He has made everything beautiful in its time. But at the same time, He has also set eternity in the human heart. Sinet po niya eternity in the human heart in order for us to look forward doon po sa yung sa buhay
yung sa eternity na ililook forward po natin after the end. He placed eternity in our hearts so that we would seek Him, return to Him, and para maging wise po tayo sa mga araw po na meron po tayo, sa oras po na meron po tayo. Kaya po, with this in mind, this leads us po sa tatlong call na dadaanan po natin ngayon. Ang unang call po ay yung call to urgency. Pangalawa po, the call to purpose. And lastly, the call to repentance. The first point po na titignan po natin is the call to urgency. The call to urgency, because yung time po natin, it is limited eh. Kagaya nga po ng nabasa po natin kanina, our time is limited and determined by God. Our time is limited, and kahit na limited po siya, we are moving toward God's appointed day. We are moving toward doon sa araw po na ina-expect po natin or inaasahan po natin na pagbabalik po ng ating Panginoon. So church, no, kung totoo po na yung oras po natin ay hiram at itinakda na po ng Diyos, then I think and I believe yung unang response po na dapat na meron po tayo ay urgency. The first response that we must have is urgency. Hindi po panic, hindi po pressure, kundi spiritual urgency. Yung puso na gising, alert, at aware. No? Lalo na po tayo pong mga mananampalataya na alam na po natin ang kahihinat na ng buhay po natin, looking forward sa eternity po natin with God. That said, if our time has already been determined, then I believe hindi na po pwedeng sabihin natin na mamaya na. Hindi na po tayong hindi pwedeng mag-double time. Because our days has been determined. Our days are already numbered. Kung mabasahin nga po natin sa Psalm 10 verses 12 to 17, ang sabi po dito, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Again, ang sabi po dito, no, our days has been numbered and determined already. Kaya po, like King David, no, he is asking po that we may have a heart of wisdom. Wisdom upang i-discern yung lahat ng mga choices, yung mga decisions na gagawin po natin from here on should be wise and carefully selected. Dahil lahat po ng mga choice na gagawin po natin, yung oras na nasa-spend po natin, yung oras po na tumatakbo, at yung mga oras po na nane-neglect po natin or nami-mishandle po natin, ito po ay meron pong eternal consequences. And again, ano po ba yung eternal consequences? If we don't accept Jesus Christ as our Lord and Savior, haharapin po natin yung consequences of sin. At ano po ba yung consequences of sin? Kamatayan, no? So, which is death, no? Ang consequences of sin ay death, no? Or eternal separation from God. So, hindi po natin hawak ang oras, and anything can happen now, tomorrow, the next year, or so. Anything po ay pwede pong mangyari. Bukas, sa susunod po na araw, na sandali, na minuto, kaya po, the question po that we should ask ourselves right now is, have you been managing your time well? Namamanage po ba natin yung oras po natin ngayon ng maayos? Sa katunayan po, no, the Bible says something about our days or sa mga araw po natin ngayon. Basahin po natin sa Ephesians 5 verses 15 to 16. Ang sabi po dito, be careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Nakita po natin dito, no, na we should make the most of every opportunity because yung mga araw po na meron po tayo ngayon is evil. Kapag po sinabing evil, ibig sabihin, it is already influenced by sin. No? And evil, ibig sabihin, it is malayo po siya sa kalooban po ng Diyos. No? At ito po yung mga bagay po na imbis na mapalapit po tayo sa Diyos, ay mapapalayo po tayo sa Kanya. No? So, nakita po natin, no,
sa ano po yung observation po natin sa mundo po natin ngayon. Ano po yung observation po natin? Nakita po natin kung papaano po natin kinakaharap or na-experience yung crisis, no? Marami pong mga nagaganap po ng mga wars in a lot of ways sa iba-ibang bansa. Marami pong mga naapektuhang bansa. Marami pong mga tao, mga businesses, mga governments, ay lahat po tayo nakaka-experience po ng corruption, ng mga krimen here and there. At napapansin po natin na yung mga tao po mas nalilin towards yung culture into immorality. And lahat po ng mga bagay po na yon, all of those things, ito po yung mga signs that we are already in the last days. And yun po yung purpose kung bakit mas kailangan po nating i-handle ng maayos yung oras po natin. And that's also the purpose or the reason why we need Jesus more. Kung ba't kailangan po natin ang ating pong Panginoong Jesus at kailangan po natin tanggapin ng ating Panginoong Jesus sa oras po na ito, sa panahon po na ito, no, bilang ating pong Savior, no, bilang ating pong Diyos at tagapagligtas. Dahil habang lumalayo po ang mundo sa Diyos, tayo po bilang kanyang mga tinawag ay dapat mas lumalapit po sa Kanya. Because anytime, pwede pong bumalik ang ating Panginoon. Anytime Christ will return unexpectedly. Kaya dapat lagi po tayong ready. Ang sabi nga po sa Matthew 24 verse 44, kung basahin po natin, So you also must be ready, because the Son of Man, si Jesus po, yung ating pong Panginoon Jesus, will come at an hour when you do not expect Him. Nakita po natin na nababalik daw po ang ating Panginoon Jesus sa oras na hindi po natin inaasahan. Sa oras na hindi po natin ina-expect. So, ibig sabihin po, nakatakda po siya, it is determined, pero hindi po specific yung binibigay po sa atin na araw, date, oras, no? So, hindi po sinabi na ating Panginoon Jesus kung kailan po siya babalik. Because the point is, dapat lagi po tayong handa. No? So, church, no? Papaano po kung ngayong araw na yun? Papaano po kung ngayong oras na po na yun? Papaano po kung wala na pong next Sunday? And this is the reason po why urgency matters. Kasi hindi po natin hawak yung oras po natin. Pero the Lord, ang ating pong Panginoon, He already knows ahead of us. In fact, nagset na po ng panahon ng Diyos kung kailan po niya i-judge ang mundo. Kung babasahin po natin sa Acts 17 verse 31, sabi naman po dito, because He has fixed a day on which He will judge the whole world in righteousness by a man whom He has appointed. And of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. So nakita po natin, no, itinakda na po ng Diyos ang araw kung kailan po niya i-judge yung mundo. At nakita po natin, ano daw po yung assurance po natin? Yung assurance po natin is doon na buhay daw po, no, muli ang ating Panginoong Jesus. And ano po ba yung nangyari nung nabuhay po muli ang Panginoong Jesus? Pinagbayaran po niya yung kasalanan po natin. No? Siya po yung tumanggap po ng punishment na dapat tayo po yung tatanggap. At pinagbayaran na po niya yung mga kasalanan po natin. No? Pero nakita po natin, no, na yung point po here is that nag-set na po ng panahon ang Diyos kung kailan po niya i-judge ang mundo. Itinakda na po ng Diyos yung araw. Kaya kung may mga bagay po tayo pinatatagal, kagaya po ng pagre-repent, ng repentance, kung pinapatagal po natin minsan yung obedience, yung pagsunod po natin sa Panginoon, kung mas pinatatagal po natin yung reconciliation, kung mas pinatatagal po natin yung spiritual commitment, maybe ito na po yung reminder. Ito na po yung reminder na wala pong mas magandang oras na lumapit po sa Diyos kundi po ngayon.
Amen po. Secondly, pangalawa po ay the call to purpose. So, church, kung hiram po yung oras po natin, kung hinihiram lang po natin yung oras po natin, then nararapat lang po na gamitin po natin ito para po sa purpose ng ating Panginoon. Hindi po yung para po sa purpose po ng sa atin or nung para po sa ating mga sarili. So, meaning to say, kung yung oras po na meron po tayo ngayon ay hiram lamang, then it also means na ang time po ay meron pong purpose. Hindi po ito aksidente. Hindi po ito para lang ma-enjoy po natin yung buhay po natin. Ang time po na meron po tayo ngayon ay meron pong purpose. So, ibig sabihin po, yung bawat minuto, bawat segundo na hinahayaan po ng Diyos na huminga po tayo ay connected po sa kanyang purpose. Hindi lamang po sa ating pong sariling mga plano. Bawat minuto po ng paghinga po natin ay konektado po sa purpose ng Diyos sa buhay po natin. Ang sabi nga po sa Ephesians 2 verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do." No? So tayo daw po ay nilikha, no, ng ating pong Diyos. No? Tayo po ay workmanship ng ating pong Diyos. At pinrepare po tayo in advance, no? Para po sa purpose, no? Para po sa specific na purpose. So meaning, you were created for a purpose, no? And tayo po ay kinreate on purpose. Hindi po aksidente yung buhay po natin. At hindi po aksidente yung oras po na meron po tayo ngayon. And we also have to understand na hindi lang po nagbibigay ng oras ang Diyos, ina-assign din po na yung oras po na meron po tayo. At pinupuno po na ito ng kahulugan. He fills our lives with meaning. Kaya bawat minuto po ng buhay po natin ay meron pong purpose. So kung meron po itong purpose, so dapat lang po, no, nagamitin po natin ito ng wise at gamitin po natin ito para po sa purpose po ng ating Diyos. So ang purpose po, no, ibig sabihin po nito, it means aligning our time with God's will, not our feelings. At minsan po, no, dito po tayo madalas natatalo. Kasi lahat po tayo, meron po tayong sariling gustong gawin eh. Meron po tayong kanya-kanyang desire, meron po tayong kanya-kanyang timeline. Pero ang sabi po ni Jesus sa Matthew 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness." Nakita po natin, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang sabi po, first. Hindi po, but seek second. Hindi po sinabi, but seek last. Ang sabi po, but seek first. First, meaning hindi po last. First, meaning hindi po kapag may time lang tayo. First, hindi kapag okay na po yung buhay natin. Because if He is our Lord, then kapag hindi po natin ginagamit yung time po na meron po tayo, according to His calling, according po sa calling po natin, then, ibig sabihin po, hindi po natin pinapriority. Hindi po natin minamanage yung time po natin according to God's purpose. Kapag po sinabing first, hindi po kung kailan lang po convenient po sa atin, pero regardless of the condition po, we have to respond accordingly to God's plan and purpose for us. Kaya kailangan siya muna po bago po tayo. Because kung babasahin po natin yung second half of this passage, "But seek first His kingdom and His righteousness," yung second half po ang sabi po dito, "and all these things will be given to you as well." Sa ibang translation po, "then all these things shall be added unto you." So makikita po natin, no, na kapag inuna po natin ang Diyos sa lahat po ng mga bagay,
everything po will follow. Everything po na gusto po natin, everything po na wini-wish or pinagpe-pray po natin will follow. As long as inuuna po natin muna ang ating Diyos. Amen po. So, minsan po, no, natanong na po ba natin kung sa ating pong mga sarili, kung ano po ba yung purpose mo? Ano kaya yung purpose ko sa buhay ko? Siguro kung gusto po nating malaman yung purpose po natin, ang unang dapat muna po nating sagutin ay kung saan ba napupunta yung oras mo ngayon. Where is your time going? Kasi kung saan mo daw po nilalagay ang oras mo, yun daw po yung totoong priority mo. Because ang purpose po is not just doing something for God. It is simply trusting the plan of our Creator. Minsan po kasi akala po ng iba, pag sinabing maglingkod sa Diyos, automatic, mga church work, ministries, pero nakakalimutan po natin na the greatest purpose is simply trusting the plan of our Creator, and the greatest purpose is being Christ-like. Yung sinasapamuhay po natin, yung pagiging Christ-like sa araw-araw po na buhay po natin. Na kahit po sa mga pangkaraniwang oras at araw po ng buhay natin, yung bawat desisyon po na ginagawa po natin, yung mga bagay po sa araw na pinaglalaanan po natin ng oras, doon po minsan dapat po nating i-practice at isa pamuhay yung pagiging Christ-like. Ang sabi nga po sa Romans 8 verse 29, sapagkat ang mga dati nang pinili ng Diyos ay dati na rin niyang itinakdang naging katulad ng kanyang anak. Nakita po natin na God's purpose is to conform us into the image of His Son. So, ibig sabihin po, no, yung bawat season po sa buhay natin, yung bawat trial po na nangyari po sa buhay natin, yung bawat waiting, yung bawat assignment, lahat po ito ay meron pong eternal purpose. Upang i-shape ka, upang i-mature po tayo, at i-transform po tayo into the likeness of Jesus. Kaya po minsan, mapapansin po natin, God interrupts our schedule sometimes. Minsan, meron po siyang mga pintuan na sinasarado. Minsan po may mga bagay po siyang dinedelay sa buhay po natin. And minsan po meron po siyang tao na tinatanggal po sa buhay natin. Hindi po dahil pinaparusahan po niya tayo, but because He is positioning you for His purpose. Yung buhay po natin, hindi po ito aksidente. Yung time po natin ay hindi po aksidente. Yung kwento po natin ay hindi po aksidente. Because lahat po na ginagawa po ng Diyos sa buhay po natin ay intentional, ay kanyang intention at meron pong purpose. Na bago pa lamang po, nung simula pa lamang ay meron na po itinakda ang Diyos na purpose sa ating pong mga buhay. Again, yung mundo po natin ngayon, it is a trap. No? Because yung mga bagay po sa mundo, yes, makikita po natin temporarily, meron pong harmony, meron pong katahimikan, meron pong peace, meron pong stability. Pero it is very deceiving. No? Ang world po natin ngayon is very deceiving. Kaya po, it is a trap. No? Ang sabi nga po sa 1 John 2 verse 17, ang mundo at ang lahat ng nasa kanya ay naglalaho rin. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakilanman. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. So kung ang mundo po ay lilipas din, then why waste your time chasing things that won't last? Because makikita po natin, a career without purpose is empty. Success without purpose is tiring. Ang relationships po na walang purpose is taxing. Kaya po, ang tanong po sa atin sa point po na ito,
Am I using my borrowed time for God's eternal purpose or for my own desires? Because at the end of the day, ang purpose po natin ay simple lang. To know Christ, to live like Christ, and to make Christ known. Kaya po, gamitin po natin ang ating pong mga oras for what matters in eternity. Amen po, church. Lastly po, yung last call po is the call to steward your time well. Because our time is borrowed and we will give an account for how we used it, no? Kaya po, church, kung ang buhay po natin ay hiram at kung ang oras po natin ay itinalaga na po ng Diyos at kung ang bawat season po sa buhay po natin ay meron pong purpose, then the only logical, worshipful, and humble response is this: that we must steward our time well. At kapag po sinabing steward, hindi lang po ito basta time management eh. Hindi lang po ito productivity management. Hindi po ito discipline for the sake of discipline. Stewardship means ginagamit po natin ang oras ng Diyos para sa kanyang kalooban at para sa kanyang kaluwalhatian. And the scripture po, ang salita po ng Diyos, gives us two clear ways para po gawin po yun. Ang una po is to steward your time with eternity in mind. So, meaning to say, kapag po eternity po ang pinag-uusapan, meaning yung mga ginagawa po natin ngayon doesn't matter in eternity eh. Meaning to say, yung mga achievements na pinupursue po natin, yung mga career na pinupursue po natin, yung mga trabaho po natin, hindi daw po yun ang ultimate goal. Pero hindi po ibig sabihin nito na hihinto po natin yung pagkatrabaho, yung pag-aaral. Otherwise, paano po tayo makakasurvive? Paano po tayo mag-grow? Pero ibig sabihin po nito na lahat po na ginagawa po natin, whether at work, at school, sa bahay, ay dapat nakikita po ang Panginoong Hesus sa buhay po natin. Sabi nga po, di ba, He placed eternity in our hearts. So meaning, kung meron pong Jesus Christ na sa buhay po natin, then ibig sabihin po nun, we already have eternity in mind. Ang sabi po sa Colossians 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. No? So ito po yung center and heart of stewarding our time. No? Na nabubuhay ka ngayon sa oras na ito, sa araw na ito, na nilolook forward mo yung eternity. Yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na kasama ang Diyos, no, in the future. Because one day, at hindi pa natin alam kung kailan, Jesus will return. Babalik po ang ating pong Panginoon Jesus. Sabi nga po sa Revelation 22 verse 12, sabi po rito, behold, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. Nakita po natin, no? Ang sabi po dito, I am coming soon, ang sabi po ng Panginoon na Jesus. Ibig sabihin po, babalik po siya. At yung reward daw po ay nasaan? My reward is with me, ay nasa kanya daw po. No? So araw-araw po, no? We are moving closer to that moment. And ay ibig sabihin lamang po nun, kung meron po tayong dapat iwanan na kasalanan, iwanan mo na ngayon. Kung may mga dapat ayusin po tayo sa puso po natin, ay ayusin na po natin ngayon. Kung may mga dapat po tayong patawarin, patawarin mo na ngayon. Kung may mga dapat tayong simulang pagsunod, kailangan simulan na po natin ngayon. Hindi po mamaya na. Because ang eternity po, no, ay totoo. Ang heaven po ay totoo. Ang judgment po ay totoo. At ang pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus ay totoo at magaganap.
And mapapansin po natin, when we live with eternity in mind, nagbabago po yung mga priorities natin. Suddenly, sin becomes too expensive, laziness becomes unacceptable, ang disobedience becomes dangerous, and wasting time becomes unthinkable. Makapansin po natin yun, magbabago po yung mga priorities natin. Kapag po nakatuon po yung tingin po natin sa mangyayari po in the future, sa eternity po. No? And makikita po natin dito, no? Sa second half po of this passage, no? Ang sabi po, I will give to each person according to what they have done. So kung saan po natin inalalaan po yung time po natin, kung ano po yung ininvest mo on your time here on earth, ay yun daw po yung tatamasahin po natin in our eternity. At naniniwala po ako na ang Lord po, siya po ay makatwiran. Siya po ay just. No? At fair po ang ating Diyos. Siya po ay fair. Kaya po, kapag po sinabi niyang, I will give to each person according to what they have done, ganun po talaga yung gagawin po niya. So, He will give according to what we have done. So, ibig sabihin, kung hindi ka sumunod, sorry. Kung hindi ka nagrepent, sorry. Kung hindi mo ginamit yung time na hiniram mo to fulfill God's purpose, I'm sorry. Because lahat po ng time that we spent nang hindi meaningful ay pagbabayaran po natin. We will take account for the unresponsible handling of our time. So kung iniisip po natin, okay, ngayon, malaya ako, no? Pero pagdating po ng panahon, you will be taken accountable sa mga oras na nasayang. Pero again, it doesn't mean na huli na po ang lahat. Again, ngayon po yung best time to decide. At ngayon po yung best time na piliin at gamitin po natin ang ating pong oras. Not as unwise, but wise. And the reason is, we must steward our time with repentance and obedience. So kung ang buhay po natin ay hiram lamang, yung oras po na meron po tayo ay hiram lamang, kung susulitin po natin ito, repentance po is not optional. It is turning back to God. Ang sabi nga po sa Acts 3 verse 19, it says here, repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Ang unang sinabi po dito is to repent. Because after we repent, ano daw po yung mangyayari po sa mga kasalanan po natin? It will be blotted out. Ibig sabihin po, mapapatawad po. Mapapatawad po yung mga kasalanan po natin. So that times of refreshing may come from the presence of the Lord. I believe yung first step po, no? Yung first step po in accepting God in our life, in our lives, is to repent. Yung aminin po natin yung mga, humingi po tayo ng tawad, pagsisihan, na mag-repent po tayo doon sa mga kasalanan po natin. Because once na ibinigay po natin sa Diyos yun, itinaas po natin sa Diyos at pinagkatiwala po natin sa Diyos na aalisin po niya, papatawarin po niya, lilinisin po niya yung mga kasalanan po natin. Then doon po nagsisimula yung tunay po na pagbabago po sa puso po natin. Kailangan mag-repent muna po tayo bago po magsimula po yung pagtanggap po natin sa Panginoon, yung pagbabago po sa puso po natin. So, to obey God, hindi po natin kailangan palagi ng motivation. Ang minsan, ang mas kailangan po natin ay to simply repent and come to God. Minsan, nagsisimula muna po ito sa repentance. Because we will notice the more that we spend time sa pleasures of this world, sa mga relationships na hindi galing sa Diyos, sa mga habits na nagpapalayo po sa atin sa Panginoon, the more na nami-mishandle po natin ang oras po natin.
At dahil hiram lang po yung oras po natin, darating po yung araw na ibabalik po natin ito sa Panginoon. Kung babasahin po natin sa Romans 14 verse 12, sabi po dito, so then each of us will give an account of himself to God. So imagine, kaharap po natin ng Diyos at pinapaliwanag po natin sa Kanya kung bakit mas marami po yung time po natin sa pag-scroll kaysa sa pag-pray. Imagine facing God at ina-explain po natin sa Kanya na mas marami po tayong time sa pag-pursue ng sarili po nating mga desires rather than pursuing Jesus Christ. Na mas marami po tayong time pleasing the world than pleasing our Lord and Savior. Again, ito po ay nagsaserve lang po as a warning po para po sa atin. At hindi po ito para i-condemn po tayo. Pero upang i-remind po tayo at i-awaken po tayo. At paalalahanan po tayo na hindi pa huli ang lahat. Na habang may hininga po tayo ay may pagkakataon pa. Habang may oras po tayo ay may chance pa po tayo para i-align yung buhay po natin sa Diyos. At habang hiram pa po yung oras po natin, meron po pong grace, may biyaya pa rin po ang Diyos para bigyan po tayo ng pagkakataon para po magbago. Kaya po church, no, kung babalikan po natin everything that God has spoken today at nireveal po sa atin ng salita ng Diyos, ang isa po sa mga katotohanan po ay we are only living on borrowed time. Hindi po sa atin yung oras po natin ngayon. At hindi po natin pag-aari yung mga buhay po natin ngayon. At hindi po tayo nabubuhay ng wala pong dahilan or wala pong purpose. Because from the moment you woke up this morning, na gumising po tayo ngayong umaga, hanggang sa paghinga po natin ngayon, lahat po ito ay paalala na ito yung oras na binibigay sa atin ng Diyos. Ito yung oras na pinapahiram sa atin at pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. At ito ay merong divine purpose. And maybe for some of us here, ang iniisip po natin, ang dami ko nang nasayang na mga taon, ang dami ko nang nasayang na mga season sa buhay ko, ang dami ko ng mga sinayang na mga opportunities. Siguro mas marami yung naging time ko sa paghahabol sa mundong ito, sa pag-entertain ko ng mga sin sa buhay ko, sa mga bagay na pinursu ko na hindi naman naglast, no? Or temporary lang. Pero yung kagandahan po dito ay ito. Ang kagandahan po sa Diyos ay kayang-kaya po niyang i-redeem yung time na nawala po sa atin. Kaya po niyang i-restore yung mga years na nawala po sa buhay po natin. Sa pamamagitan po ng Panginoon, kaya po niyang i-rebuild ulit yung life na nasira po natin. At kaya po niyang i-realign yung path na inabandon na po natin. Because again, He is the God who makes everything beautiful in its time. Kaya po, amen po. At ito po ang salita po ng Diyos. Purihin po natin ang ating Amen. Amen.